So, nandito ako ngayon sa Mandaluyong, particularly sa San Felipe Neri Church. That is the oldest church dito sa Mandaluyong. Na-curious ako kanina kasi hindi kasi siya yung typical na simbahan dito sa Metro Manila. Like if you compare it kay Binondo, kay Quiapo Church, para siyang mas modern na yung design. And nung nakita ko, well, yes, definitely, apparently, isa siya sa mga, if you compare mo doon sa mga simbahan na yun, medyo ano siya, mas bago siya. Was built in 1863, and then i-compare mo siya kay Binondo Church na na-built nung mga 16th century, bago talaga siyang tingnan. But for the city of Mandaluyong, siya na yung pinaka matandang simbahan. I have more details sa San Felipe Neri Church. I-post ko lang dito. But for now, mag-ikot muna tayo dito sa poblasyon. At naghanap ako ng kakanin, kaya dadiretso tayo sa palengke. But before that, ikot-ikot muna. Dito din yung elementary school nila. Naalala ko na, this is Barangay Pag-asa ng Mandaluyong. Meron na pala akong walking vlog dito. Post ko na lang dito. And yung pinasukan ko kasi kanina, parang familiar. Meron na pala, nakapunta na pala ako dito. Ito kasi yung palengke na relatively malapit sa amin. Sasakay ka ng isang jeep. Pero nung una kasi kami bumili dyan is, I don't know, baka mali lang yung timing namin. Wala kasi masyadong benta. Dapat pala umaga kami pumunta. No? So your typical palengke in the Philippines. So yan yung mga karne, mga gulay, normal na yon. And then meron ditong mga nito, mga RTW, mga non-edible items. Papasok ako dito sa ano. And ang hinahanap ko actually is mga kakanin. Kasi gusto ng wife ko na ang kakanin. Mandaluyong marami siyang ganito, mga singit-singit na papasok sa main road. Yung parang, ano nga bang tawag nun? Yung dahil may tinayo silang building, ayaw nilang sirain, naglagay na sila ng butas. And by the way, nandito ako ngayon sa New Panaderos. Ang dami ko ng vlogs dito. And then ayun yung marketplace. Isa yun siya sa mga pinakasikat ko na video, yung The Marketplace sa Mandaluyong. Narado pa siya, but next time ay pasukin natin yan siya kasi parang 2 years na din yun since yung last na punta ko doon. Ang alam ko ay may palengke, ayun pala. Ang alam ko kasi is may palengke din dito na look. Takot ako, akala ko mahulog ako. Anyway, alam ko kasi may palengke din dito aside doon sa Pag-asa na maraming mga kakanin. So yun ang hinanap ko. Yun yung pupunta natin. Medyo madilim dito compared sa labas. I don't know how well na makita nyo yung lugar. I think ako makita nyo, pero yung mga bagay-bagay, I don't know. Sir, saan may mga kakanin dito? Kakanin? Yung iba mayroong gulay, diretsuhin mo lang yung taro. Okay, thank you sir. Ayan, marami sa mga frozen items. Yan din pala ang sa palengke. Nakakabili ka ng mga frozen items na wala sa freezer. Sa Pilipinas ko lang nakita yung ganito. Alam ko sabi ni Kuya diretso lang, pero dahil na tayo dito.
Oh, may mga karinderya. Oh. Oh, diba? Okay. So, yung mga palengke dito, may marami ding mga karinderya. Kasi feeling ko yung mga, of course, yung mga saan kakain yung mga nagtatrabaho dito. Ayan, marami sila dyan. And namali na ako ng pasok. Ay, dito pala. Ayan. May mga, same pa din, may mga RTWs. There. Shucks, excuse. Saan po yung mga kakanin? Thank you. O, diba? Pasok kasi ng pasok. Iba yung pinapasok. And ito? 30 po. Ito lang dalawa. So ito na ang kakanin natin. Ang binili ko lang ay kuchinta and hindi ko alam anong tawag dun sa maliit. Yung puto na maliliit na puti. Hindi ko alam ang tawag dun. Wala kami nun sa amin sa Mindanao. Sa Zamboanga or baka meron naman, hindi ko lang alam. Pero meron din kaming mga kakanin na hindi ko masyadong nakikita dito. I'm not sure if you're familiar sa bukayo. Yung coconut na niligo sa sugar tapos parang tumigas na. Tawid tayo dito. Malakas yun sa Zamboanga. And of course yung mga Muslim delicacies na lukot-lukot, yun yung pinaka paborito kong ginagawa na during Ramadan. Yo. So mas gusto. Natutuwa ako dun sa aso. Daming nagsasabi welcome to your vlog. So isa yun siya sa reason actually but nag-decide ako na mag-shift ng content. Kasi at least doon pag nagaganon sila is na-acknowledge ko sila and nakaka-smile ako. Minsan kinakausap ko sila briefly pag napapansin silang nag-vlog ako, ganyan. Yung sa dating content kasi is hindi ko kasi nagagawa yun. Kasi nga yung content is no talking. Dito tayo sa Crossroad, Philippine Neri Church. Yan ay Bonnie Avenue. This is Reverend Aglipay sa likod. So ito yung dulo ng Bonnie Avenue dito sa end na to. So instead na siya ang i-continue doon, si Reverend Aglipay Street ang tumuloy papuntang New Panaderos. Ito ang palengke ng Reverend Aglipay. Marami tong tao kanina and mas maraming tao nito pag hapon. Tinitignan ko ngayon yung video yung ginawa ko ng Sabado. By the way, it's Wednesday na. Yung video kanina na napanood nyo, hindi ko pa na-edit kasi pero pinapanood ko lang. Ngayon ko lang na-realize. Grabe. Dugyot na dugyot pala ang itsura ko. Grabe naman yung pawis ko. Hindi ko yan napansin nung naglalakad ako. Ay nako. Anyway, punta tayo ng Makati. Magpapagupit ako and makikita kami ng asawa ko. Pupuntahan ko siya sa... Meron kasi sila ngayong yung parang sports activity sa office nila. Pupuntahan ko. Papagupit muna ako. Ay! Grabe!
Grabe ang dugyot. Mission failed and achieved nothing. Unfortunately, sarado yung papagupitan ko sana. Kaya wala tayong pagupit ngayon. Nandito pala tayo ngayon sa Barangay Valenzuela sa Makati. Dito kami dati nakatira ng wife ko before kami lumipat ng Mandaluyong. Kapitbahay namin yan dati, oh. Giniba na yung bahay nila. Anyway, Valenzuela is a residential area dito sa Makati. Ang gusto namin dito is because nasa outskirt lang siya ng CBD. CBD is about 15-20 minutes na lakad from here. And compared sa mga Salcedo na area, relatively cheaper ang rent dito dati. Kaya dito kami nakatira kasi yung wife ko is sa Makati nagtatrabaho. Meron akong walking tour ng Barangay Valenzuela. If you're interested, lagay ko lang dito. Relatively newer yun siya. Ayan. Yan yung dating apartment namin, yung orange ba yan? Anong kulay yan? So yeah. Dito din kami na lockdown nung 2020. Although residential itong Barangay Valenzuela, since malapit siya sa CBD, ay marami din siyang mga commercial establishments. Kaya if ever na may kailangan kami, hindi namin kailangan maglakad ng malayo. May 7-Eleven na malapit. Actually, merong dalawang supermarket din na malapit dito. May Century Mall doon, may Jazz Mall doon. Kaya mabilis lang. And then may palengke din na malapit dito. Yung banda. So itong street na to, this is Nicanor Garcia Street, connecting JP Rizal sa likod ko and Makati CBD sa harap. So maraming mga nagtatrabaho sa CBD ang dito nakatira sa area na to. Kaya this street is isa sa mga pinaka, I would say, busy na street when it comes to mga tao na naglalakad galing CBD area. And matraffic din. Street na to, ang sinasabi ko talaga is yung mga pinakadelikado na street. Like, tingnan mo, naka-go yung mga tao, pero naka-go din yung mga sasakyan. Nandito na ako ngayon sa Hill Puyat Avenue, so that is Hill Puyat, and nandito sa right side is left side pala, is eto na kinu-consider ko na CBD. I don't know if it's official, pero ang inisip ko lang talaga na the moment na tatawid ka na dito sa Hill Puyat Avenue from N. Garcia, nasa CBD ka na Makati. Pero of course, ito yung medyo tahimik pa na area sa CBD. Iba pa yung mga Valero, iba pa yung mga Ayala, nandun pa yon. Pero this place I consider na start ng CBD area. May nabago talaga sa Makati. Since nag-lockdown, para siyang tumahimik. I know it doesn't make sense, especially sa ganito ka-traffic na panahon. Kasi rush hour ngayon, wala tayong magagawa dyan. Pero even sa rush hour na time, if I consider Makati back in 2019 before sa lockdown, mas traffic, mas maingay pa before
compared ngayon. Kasi dati, pag mga ganitong oras sa Makati, like barely na may gumagalaw ng mga sasakyan dyan, and then ang dami ng taong naglalakad. Pero kung titingnan nyo naman, like, wala masyadong tao, sa harap ko sila lang. If dito ka nakatira, dito ka nag-work, and then babalik ka ngayon, like kung matagal kang hindi nakapunta ng Makati, and then babalik ka ngayon, makita mo talaga ang difference. It's unlike before. Pero tinignan ko yung income ng Makati, mas malaki siya ng mga double digit eh. So, mayaman pa din ang Makati. So, ang tawag sa larong yan is pickleball. Napansin ko fairly recently na medyo nauuso siyang laro ngayon, especially dito sa Metro Manila. Ilang beses ko na siya nakikita sa mga malls, and ito yung parang napiling sport ng wife ko and mga ka-opisina niya, kaya ito sila ngayon naglalaro. Para siyang table tennis, pero instead na yung table is para siyang malaking version. Para siyang badminton, pero yung rules is parang table tennis. Basta para siyang table tennis, para siyang table tennis sa malaki. Nasa Pilipinas na, buncha pa din. Na-miss namin ang buncha. Kakatapos na namin mag-dinner, sabi ng asawa ko, dapat yun daw yung mga vlog ko kasi masarap. Sabi ko, no, i-gatekeep ko yun kasi masarap, ayoko maraming tao. Joke lang. That was, Pau Cafe dito sa Jazz Mall sa Makati. Bisitahin nyo, masarap. Kape na, kape na, kape.